Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling, kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jese ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang Espiritu ng Panginoon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa Panginoon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa naririnig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang pag-iirali niya sa kaniyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama-sama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jese, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya, at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matwid sa kaniyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kahiraan ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ginitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay wag nang malimutan.
manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalanging hari nawa. Pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol ni San Pedro. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, anumang nasa kasulatan noon pang una ay nasulat sa ikatututo natin, sapagkat lumalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob, na namumuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kung paano kayo malugot at tinanggap ni Kristo, gayon din ang gawin ninyo sa isa't isa, upang parangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala ng tapat ng Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka, at ang mga hintil na may magpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papurihan kita sa harapan ng mga hentil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Daan ng poong nariyan na, tuwirit ihanda sa kanya, pagtubos niya'y makikita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin ito, ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkaibalang at pulot-pukyutan at pumunta sa kanya mga taga-Jerusalem, taga-Judea at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalapit upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng ulupong, sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi.
At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa may nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo't pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa'y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, ngayon po ay ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon. At ang ating pong unang pagbasa, mga kapatid, ay tungkol sa isang pangitain ng propeta na yun daw mga tame animals at yung wild animals ay magkasama. Posible ba yun? Hindi. Maglalapaad at magkakagatan yan. Yung mga carnivores kumakain ng damo. Posible ba yun? Posible yun. Imposible yun. May bata na nasa gitna ng mga hayop at yun ang namumuno sa kanila. Posible ba yun? Posible yun. Basically, the prophet is describing paradise. Lalayo po ako dito, kasi nag-feedback. The prophet is describing paradise. Ibig sabihin, may mga differences, but they are living in harmony. Innocence reigns supreme na kumakatawan doon sa batang maliit. At yung imposible, nagiging posible. Yun po ay ipakitain ng paraiso. At yun po, mga kapatid, ang mangyayari kapag dumating na yung itinakdang darating, yung Mesiyas. Pero mga kapatid, sa atin pong ebanghelyo, narinig natin kung napaka-peaceful at napaka-harmonious ng pangitain doon sa ating unang pagbasa. Sa ating gospel, may babala si San Juan Bautista. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Pero nung nakita niyang nagsisilapit yung mga Pariseo at yung mga tumutuligsa sa kanya, anong sinabi niya? Ba't nandito kayo? Hindi nyo ba alam na nakaamba na ang palakol? Tatagain na kayong lahat. So how will we understand the first reading, the correlation of the first reading and the gospel? So ipapaliwanag ko po na maiintindihan ng lahat. Gusto nyo ba ng magandang bahay? Lahat tayo gusto ng magandang bahay. Yung nakikita natin sa magazine, yung nakikita natin sa internet, yung nakikita natin sa Instagram, very ideal houses na there is a place for everything and everything is in its place. Nandun lahat ng mga magagandang gamit, napakalinis. Pero alam niyo sa bahay namin, hindi nangyayari yun. Pagka po kumakain sa labas kami, akala ko, pagkakain namin, iniwan na ng nanay ko yung mga kubyertos na ginamit namin na plastic. Alam yung ginagawa? Inuwi sa bahay. Alam ginagawa? Hinuhugasan. Pagkatapos, yung lalagyan ng gravy na akala ko tinapon na, hinugasan pa. Nakalagay lahat doon sa gilid, nakasalansan. Ilang birthday na dumaan, ilang Pasko na dumaan, yung lalagyan ng ice cream, tumataas na. Andun pa rin. Sa mga ideal houses, pagbukas mo ng rep, nakalagay sa mga magagandang lalagyan yung mga pagkain. Kami, puro ice cream ang laman. Pero hindi double Dutch, kung hindi daing na bangus. Ang laman sa loob. Sa mga ideal houses, malinis. Pero yung tatay ko, kapag wala ako doon, may CCTV po kasi kami.
nakikita ko yung nangyayari sa kanila na hindi nila nakikita. Meron kaming balustre papunta sa kwarto. Imbis na yung basang tuwalya, sinasampay sa sampayan sa labas. Doon, isasampay sa loob ng bahay. Yung mga damit na kasasampay lang at kalilinis lang, imbis na ipasok agad sa cabinet, nakasalansan sa sala yan. Mataas na gano'n. Ano po ang gusto kong puntuhin, mga kapatid? Kung gusto natin yung pinapangarap natin at gusto natin na ma-achieve yung ideal, we have to work for it. Yun po yung ibig sabihin ng first reading at ng gospel. Sa first reading, ipinapakita sa atin ang paraiso na darating. Pero sa ebanghelyo, ang sabi sa atin, kung gusto nyong dumating ang paghahari ng Diyos sa inyo, you have to prepare and you have to work for it. Ang problema sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, gusto natin ang Pasko ng walang Adbyento. Dahil sa Advent, magpe-prepare ka ng sarili mo. Ang gusto lang natin yung saya. Gusto natin ang muling pagkabuhay ng walang Kwaresma, na hindi ka maghihirap. Walang bagay na maganda na dumarating ng madali. Kinakailangan itong paghirapan. Tayo ngayon, mga kapatid, sa panahon ng Adbyento ay naghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Marirealize lahat ng ating pinapangarap, but if and only if tayo'y magpe-prepare. Laging itinuturo sa atin ni Juan Bautista si Jesus, pero meron siyang laging paalala sa atin, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. If we want harmony, we must sacrifice pride. If we want cleanliness, we should sacrifice na maglinis. If you want a good spiritual life, we must set aside time for prayer. Kinakailangan merong part sa atin. Dapat meron tayong bahagi sa, alam ko po, kapag kami employer at employee, ang SSS hindi lang nanggagaling sa employer. May participation ang employee. Parang ganun din sa atin. Sa madaling salita, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang... It's as simple as that. Kaya mga kapatid, sa panahong ito, ikalawang linggo sa panahon ng Adbyento, ang paghahanda na inaasahan sa atin ay paghahanda ng paglilinis ng ating mga sarili. Ngayon, ang tanong, magiging matiwasay ba ngayong Pasko lahat? Magiging maayos ba lahat at ma-resolve ba lahat ng mga problema? I don't think so. I don't think so. But we can always start with our hearts. Unti-unti. Unti-unti. At doon naman talaga naghahari ang Diyos sa atin pong mga puso. Mapas sa amin nawa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ibinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at nakamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nakamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos na di nagmamaliw, halinang dumalangin upang maging handa tayo sa lahat ng sandali. Ang atin pong itutugon, Panginoon, maging handa nawa kami sa iyong pagdating. Panginoon, maghihanda nawa kami sa iyong pagdating.
upang pangunahan ng simbahan at ng mga namumuno rito ang pamayanan sa pagsisikap na ihanda parati ang bayan sa pagdating ng manunubos. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging handa nawa kami sa iyong pagdating. Upang ang mga naliligaw ay maituwid sa landas ng Panginoon sa pagtaguyod at paggabay ng Espiritu Santo tungo sa pagkakaisa. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging handa nawa kami sa iyong pagdating. Upang pakinggan natin ang tinig ng mga propeta sa ating pamayanan kapag kanilang tinawag pansin ang ating mga pagwawalang bahala. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging handa nawa kami sa iyong pagdating. Upang ang panahon ng Adbyento sa ating parokya ay maging panahon ng biyaya, lalo't higit sa mga nagbabalik loob sa ating pamayanan. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging handa nawa kami sa iyong pagdating. Upang ang mga yumao na tinipon ni Kristo sa pag-aaning walang hanggan ay matagpuan ang bundok ng kapayapaan at ang maluwalhating tahanan ng Diyos. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, maging handa nawa kami sa iyong pagdating. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin. Itulot mong maging handa kami sa pagdating ni Hesukristo na aming Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Vere sanctus es Domine fons omnis sanctitatis, ec ergo dona quesimus Spiritus Tui rores sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant Domini nostri Iesu Christi, qui compassione voluntaria traderetur, accepit panem et gratians agens fregit, diditque discipulis suis dicens, accipite et mandocate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Similimodo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum tibi gratias agens dedit, discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik, sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Memores igitur mortis et resurrectionis eius tibi Domine,
panem vitae et calicem salutis aferimus. Gratias agentes quia nos dignos abuisti, ad stare coram te tibi ministrare, et supplices et deprecamur ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto congregamur in unum, recordare Domine Ecclesiae Tuae toto orbe diffusae, ut eam in caritate perficias, una cum Papa nostro Leo, et Episcopo nostro Dionisio, et universo clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in sper resurrectionis dormierunt, omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui advinte. Omnium nostrum quesimus miserere, ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beato Iosef, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibia saeculo placuerunt, eterni vitae meriamur esse consortes, et laudemus et glorificemus per filium tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Corpus Christi, Custodio. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo
ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, Amen. na ialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.